Kumusta mga ka-farmers at Chickboy Farming para sa ating mga alagang manok at baboy. This is day 34 update at ang ganda ng nangyari sa ating lako mga ka-farmers. Ang ating kinatay na 50 nilako natin at saglit lang pinagagawa ng lako natin kasi mababa tayo konti kaysa palengke. Nasubukan natin mga ka-farmers, instead na i-bargain natin ang ating mga alagang manok, mas magandang ilako na lang, kailangan magtiyaga lang ng paglako, kailangan tamahan din lang sa produkto, yelo sa pagkatapos ikatay, ilagay sa cooler, yelo sa ilalim, yelo sa gitna, yelo sa ibabaw, para maganda talaga ang ating produkto. Pinagagawan mga ka-farmers, nilako natin, pinagagawan. So, may ideya na tayo. Kahit mag-alaga tayo, magdagdag tayo ng alaga, kahit aabot ng 1,000 heads ang ating alaga, hindi tayo nangangamba. Kasi mayroong mapupuntahan ang ating mga alaga. Kahit ilako natin, mabilis maubos sana. So, di tayo nangangamba. Kaya magdagdag tayo ng next magdagdag tayo ang ating tunguhin ay magdagdag tayo ng 4 pa na kubo, 5 kubo lahat, tag 200 each, meaning to say 1,200. Ang atong tunguhin ay makapagkatay tayo once a week. Isang kubo, isang linggo. Yan ang ating tungin natin kasi after katayin mayroon pa yung 6 days na pahinga para for disinfection, disinfect pa na bago lagyan ulit. Kaya tama yung 5 kubo para makapagkatay ng once a week. Yan natin tunguhin at sana ating ma-reach maabot natin ang tunguhin natin 1,200 heads once a week ang katay. At ngayon natira natin sa ating mga alaga, ito ay 85 na lang mga ka-farmers. At ito ay for harvest na lahat tomorrow. Ay mamayang madaling araw. So hanggang doon na lang ating hindi natin paabutin ng 35 days pa. Harvest all na sila in day 34. This is 85 na lang Yung isa nating box wala na laman, ito yung hinarvest kaninang madaling araw. At ito ang ating box number 2. Yan. Ating box number 3. Ayan, ating box number 4. This one, 85 na lang ito natitira, 85 piraso. At for harvest na rin to mamayang madaling araw. Ganun pa rin, lako pa rin natin, Kaya try talaga natin ang lako kung ano ang maganda, maganda kanina, ubos lahat ang dala, Isang arangkada lang. Ubos lahat. So hindi na nakalayo ang ating produkto. So ang malaga lang hindi tayo mahiya maglako kasi pwede naman natin ipagmalaki ating produkto. Maganda talaga, maganda ang laman, puting-puti. Maganda pagkagawa, maganda ang handling, hindi tayo dapat mahiya. Dapat mas proud tayo sa ating produkto at ang malaga dyan, nakilala na tayo. Nakilala na tayo na maganda yan. Pakilala mo na tayo. Pag makilala na tayo, believe me, pag makilala na kayo, mga customer na magagawan sa atin. So in this stage, kayo nagpakilala pa tayo, tsaga-tsagalan na, huwag kang mahiya. Bakit tayo mahiya, kung maganda naman produkto natin, hindi dapat nating ikahiya ang paglalako, Kaya yun ang ginawa namin, nilako namin at maganda ang naging resulta. At yun yung gawin natin ito bukas, 85 piraso, harvest all na, walang order, lako lahat, ayun ang napag-usapan at napag-usundaan namin at gusto namin i-try, gusto namin i-venture para hindi kami mangamba, kasi kung nakaano tayo sa mga suki natin, pag ayaw nilang kunin, mangamba na tayo kung saan natin dadalhin. Ito ngayon, wala
wala tayong pangamba. Kasi mayroon tayong pwedeng gawin. Ilako lang natin, walang problema, cash pa lahat, pag ilako mo, cash pa lahat. Walang pag ibagsak mo sa suki, minsan kasi ay madalas hindi binabayaran concession, ilang araw pa bago bayaran natin produkto. Yun ang mahirap, Pero pag ilako natin, cash lahat. Walang concession, consignment, walang consignment, pero pwede rin naman yung consignment pag marami na talaga tayong produkto at maganda rin yung marami tayong suki. Ang problema lang kasi ang price. Kasi consignment na, ang price mababa pa. Samantalang sa lako, cash na, and then medyo mataas-taas pa ang price. Pwede natin ibaba lang ang price kunti sa palengke. So abangan natin mga ka-farmers ang ating computation after this one. Kasi last harvest na ito sa unang batch natin. After this one, pag maubos na lahat, na magkaroon tayo ng computation, tingnan natin kung kumita pa talaga tayo sa unang batch natin o hindi. At magkano ang ating kita. So, abangan lang natin mga ka-farmers. At mayroon kami mabaguhin sa setup sa ating kubo bago magbita ulit. Kasi babaguhin namin ang stage ng pag-handle ng ipot. Kasi pag ipa, walang ang amoy, pero ang problema, maraming langaw, at matrabaho. Napakatrabaho ng ipa. Kaya babaguhin natin yan at ipakita natin sa inyo kung anong pagbabago ang ating gagawin. Kaya stay tuned mga ka-farmers. Diyan lang, subaybay lang at sana andyan kayo kasama sa ating venture. Venture natin ito at kami nagagalak na padami na tayo mga ka-farmers. Padami na tumatangkilik sa atin. Maraming salamat sa inyong lahat at sana manatili kayong sumaybay sa atin at marami pa tayong gawin. Marami tayong matutunan, at marami tayong bagay na susubukan. Alright, hanggang sa muli. Check Boy Farming. Adios.